Magandang araw Kuya Chris. Ganoon din sa mga kaistorya na walang sawang nakikinig sa inyong YouTube channel. Itago na lamang ninyo ako sa pangalang Nelia. Hindi ko tunay na pangalan. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay tungkol sa nakakakilabot na karanasan noong nagbakasyon ako sa Capiz. Mahigit 20 taon na ang nakararaan. Nung bata pa lamang ako, namulat ako sa realidad na hindi lahat ng mga magpamilya ay buo. Hindi lahat ay masayang nagsasama-sama sa iisang bubong. Mayroong mga pamilya na hindi kumpleto. Nagkakawatak-watak at hindi nagsasama sa iisang bubong, kagaya ko. Isa ako sa mga anak na lumaki sa piling ng aking mga lolo at lola. Ayon sa kanila, hiwalay na raw sina inay at itay. Nasa sinapupunan pa lamang daw ako ay nagkahiwalay na sila dahil sa matinding away na pinagkaugatan ng samaan ng kanilang loob hanggang sa napagpasyahan nilang wag nang magsama bilang mag-asawa. 5 buwan ang nakalipas. Pagkatapos akong isilang ni inay ay tumungo siya sa Kuwait upang magtrabaho. Iniwan niya ako kay lola kahit 5 buwan pa lamang ako. Pumayag naman daw si lola sapagkat napakahirap ng buhay namin noon at kailangan nila ng pera. Nagpapadala naman si inay sa amin at iyon ang ginagamit ni lola sa pagbili ng aking mga pangangailangan. Maayos akong pinalaki nila lolo at lola. Ni minsan ay hindi nila ako pinabayaan dahil mahal na mahal nila ako bilang kanilang nag-iisang apo. Nang tumuntong ako sa edad na 5 taon, doon ako nagsimulang nagtaka. Napaisip ako kung bakit ang ibang mga bata ay mayroong mga nanay at tatay sa tabi nila. Samantalang ako ay wala. Hindi ko maiwasang makaramdam ng lungkot at inggit sa tuwing nakakakita ako ng mga batang masayang namumuhay kasama ang kanilang mga magulang. Minsan, naiiyak pa nga ako sa loob ng kwarto. Pero mabuti na lamang at nandyan si Lola Edita. Ipinaliwanag niya sa akin kung bakit wala ang mga magulang ko sa aking tabi. Sobrang nalungkot ako nang malaman kong nagkahiwalay na sina inay at itay. Gayunpaman, tinanggap ko pa rin ang katotohanan ng kailanman ay hindi na kami magiging buo bilang isang pamilya. Ayon pa kay Lola ay may bagong pamilya na raw si itay. Isang araw habang naglalaba ako, nagulat ako dahil sa malakas na pagsigaw ni Lola. Nelia! Nelia! Ay halika nga rito at may sasabihin ako sa iyo. Kagad naman akong tumigil sa paglalaba at lumapit kay Lola. Bakit po Lola? Ano ba po yung sasabihin mo sa akin? Tanong ko sa kanya. At may mga bula pa ang aking kamay nung mga sandaling yon. Ano kasi Nelia? Tumawag ang iyong inay. Nakiusap daw sa kanya ang iyong itay na kung pwede ay magbakasyon ka roon sa kanila. Gusto ka raw nilang makita eh. Pumayag na iyong inay na magbakasyon ka roon. Nagulat ako sa sinabi ni Lola. Hindi ko inaasahang magpaparamdam sa amin si itay. Gayong ilang taon na silang hiwalay ni inay. Nasaan po ba si itay, Lola? Tanong ko kay Lola. Inaamin kong na-excite ako na makita si itay nung mga sandaling yon. Hindi ko pa kasi nasilayan ang kanyang muka mula nang ako'y isilang. Wala akong ideya kung ano ang kanyang wangis, kaya naman ay hindi na ako makapaghintay na makita siya sa unang pagkakataon. Nasa Capiz daw ang iyong itay, kasama ang kanyang bagong pamilya. O ano? Papayag ka bang pumunta roon sa kanila? Oo naman po Lola. Excited na kasi akong makita si itay. Nagagalak kong sambit. Sobrang saya ko talaga nung mga sandaling yon. 15 taong gulang na ako kaya naman ay pumayag din si inay at lola na magbakasyon ako sa Capiz.
ayaw rin kasi nilang ipagdamot ako sa aking ama. Lumipas ang 3 araw. Hinatid na ako ni Lola patungong pier. Nelia, apo. Mag-iingat ka roon, ha? Mamimiss kita, apo ko. Wika ng Lola sa akin at saka niyakap niya ako. Siyempre niyakap ko rin siya pabalik. Mamimiss din po kita, Lola. Sambit ko at saka ngumiti. Pagkalipas ng ilang minuto ay sumakay na ako sa barko. Kumaway pa ako kay Lola bago tuluyang pumasok sa loob. Nagbiyahe ako mula Leyte patungong Capiz. Nang makarating ako ay sinundo ako ni Itay. "Nelly anak, ikaw na ba yan?" Tanong niya sa akin habang nakangiti. Mababakas sa kanyang mga mata ang labis na pananabik. Kagad naman akong tumango bilang tugon. Sa unang pagkakataon ay mahigpit akong niyakap ni Itay. Ayon pa sa kanya, matagal na raw siyang nasasabik na makita ako. Sakto lang ang pangangatawan ni Itay. Matangos ang kanyang ilong at kayumanggi ang balat. Walang mapagsidla ng tuwang aking nararamdaman dahil nasilayan ko na ang aking ama. Tinawagan niya rin si Inay upang ipaalam na sinundo na niya ako. Habang nag-uusap silang dalawa sa cellphone ay nakikinig lamang ako. Napansin kong limitado lamang ang kanilang mga salita. Yung tipong isang tanong, isang sagot lang. Medyo nalungkot ako para sa kanila. Ngunit hindi ko yun pinahalata. Napaisip din ako kung may natitira pa bang pagmamahal sa kanilang mga puso o wala na talaga. "Tara na anak, punta na tayo sa bahay." Wika ni Itay sa akin. Pagkatapos nilang mag-usap ni Inay. Hinawakan na niya ako sa aking kamay at sabay kaming naglakad patungo sa terminal ng bus. Hindi nagtagal ay nakasakay na rin kami. Mahigit 1 oras ang aming biyahe bago kami nakababa sa bus. Tahimik lamang ako at walang kaalam-alam kung saan ba ang bahay nila Itay. Nang makababa kami ay sumakay kami sa isang tricycle papunta sa aming baryo. Dumaan kami sa lubak-lubak na mga daan at palayan. Makalipas ang ilang minuto ay bumaba na kami sa tricycle. Napansin ko na parang papunta na sa bukid ang lugar na yon. Inilibot ko ang aking paningin. Mga nagtataasang punong kahoy ang aking nasilayan. "Malayo pa po ba ang bahay niyo, Itay?" Tanong ko sa kanya. Nagugutom na kasi ako kaya nagmamadali na akong makarating sa kanila. "Medyo malayo pa anak. Kailangan pa nating dumaan doon para makarating tayo sa bundok." Sagot ni Itay habang tinuturo niya ang daan na pawang mga berde ang nasa gilid. Hindi ko akalaing sa bundok pala nakatira si Itay. Sinimulan na namin ang paglalakbay at tiniis ko ang gutom. Sa gitna ng aming paglalakad ay hindi ko napigilan ang aking sarili na itanong sa kanya ang nag-iisang tanong na matagal ko nang gustong bigyan ng kasagutan. "Itay, mahal mo pa po ba si Inay?" Napatigil si Itay sa paglalakad nang maulinigan niya ang aking tanong. Mababakas sa ekspresyon ng kanyang muka na nabigla siya sa aking tanong. "Huwag mo nang alamin ang sagot anak. Halika na, ipagpatuloy na natin ang paglalakbay at nang mabilis tayong makarating bago pa bumagsak ang ulan." Nalungkot si Itay sa aking tinuran. Hindi ko akalaing ipagdadamot niya sa akin ang sagot. Napatanong tuloy ako sa aking sarili kung bakit hindi niya masagot-sagot ang simpleng tanong ko. Gayunpaman, nirespeto ko pa rin si Itay. Hindi ko siya pinilit na sagutin ang aking tanong at bagkus ay nagpatuloy na kami sa paglalakad. Dumidilim na rin kasi ang paligid at parang babagsak na ang ulan, kaya naman ay binilisan namin ang bawat hakbang na aming pinapakawalan. Yun ang unang pagkakataon na nakapaglakbay ako sa isang daan na walang kabahay-bahay.
Tanging mga punong kahoy at mga ibon lamang ang nakikita ko sa gitna ng aming paglalakad. Lumipas ang mahigit 1 oras naming paglalakad ay nakarating din kami sa kanilang bahay. 2 bahay lamang ang naroon. Ang isa ay bahay nila Itay at samantalang ang isa naman ay bahay ng kanyang mga magulang. Pinatuloy ako ni Itay sa loob ng kanyang bahay at pinaghain ng pagkain. Siya na ba ang aking apo? Tanong ng isang matandang babae kay Itay. Opo, inay. Siya na po si Nelia. Sagot ni Itay. Doon ko nalaman na lola ko pala ang matandang babaeng yon. Sa tingin ko ay 60 years old na siya. Maputi na ang kanyang buhok pero malakas pa naman kumilos. Kinausap niya ako at naging mabait naman ako sa kanya. Nandun din ang aking lolo, pati na rin ang asawa ni Itay at ang kanilang isang anak na lalaki. 8 taon na ang anak ni Itay sa kanyang pangalawang asawa. Habang kumakain kami ni Itay ay parang nahihiya ako dahil pinagtitinginan nila ako. Siyempre, first time kong makapunta sa kanila. Kaya naman ay medyo nahihiya pa ako. Mabuti na lamang at mga mababaitang lolo at lola ko. Binibiro pa nila ako kung may nobyo na raw ba ako. At napangiti naman ako. Hindi nagtagal ay naging kampante na akong kausap sila. Tuwing umaga ay sinasama ako ni Lola Luisa sa ilog. Nagigib kami at minsan ay naglalaba. Walang ipinagkaiba sina Lola Edita at Lola Luisa. Pareho silang mga mababait at mahal na mahal nila ako. Namimiss ko nang kausap si Lola Edita pero wala akong magagawa dahil wala naman akong cellphone. Wala ring kuryente kina Itay at sa tuwing nagcha-charge sila ay kailangan pa nilang tumungo sa bayan. Tinitipid lamang nila ang kanilang baterya para hindi malobat agad ang cellphone. Ganoon kahirap ang buhay nila Itay sa bundok ng Kapis. Ayon kay Itay, nakahingi lang daw siya sa kaibigan ni Inay ng cellphone number ni Inay kaya sila nakapag-usap. Ayon pa sa kanya, matagal niya nang gusto na makita ako kaya naghanap siya ng paraan upang makontak si Inay. Hoy! Bumangon ka na riyan. Umaga na. Nagulat ako sa isang umaga dahil sa malakas na sigaw. Kaagad akong napabalikwas sa aking higaan at kinusot ang aking mga mata. Umaga pa lang pero ang ingay-ingay na dahil dada ng dada ang bagong asawa ni Itay. Itago na lang natin siya sa pangalang Teresita. Ang buong akala ko ay mabait siya. Pero habang tumatagal ay napapansin kong naiinis siya sa akin. Hindi raw ako nagtatrabaho kahit tumutulong naman ako sa mga gawaing bahay. Inaamin kong naiinis ako sa kanya dahil sa maling trato niya sa akin. Hugasan mo nga ang mga plato at laban mo ang mga damit namin. Huwag kang piling mayaman dito ah. Napatakip na lamang ako sa aking 2 tenga dahil sa malakas na sigaw ni Tita Teresita, ang pangalawang asawa ni Itay, na kung makasermon sa akin ay akala niya ay anak niya ako. Kahit anong iutos niya sa akin, ay kaagad kong sinusunod dahil natatakot ako na baka lalo siyang magalit sa akin at saktan niya ako. Minsan ay umiiyak na lamang ako habang naglalaba sa ilog. Pati mga damit niya ay ipinalalaba niya sa akin pero ni minsan hindi ko nagawang magreklamo. Walang kaalam-alam si Itay na iyon ang ginagawa niya sa akin. Maaga kasing umaalis si Itay at nagtatrabaho sa kanilang sakahan. Tuwing Sabado ay tumutungo si Itay sa bayan at nagbebenta ng mga gulay. Malawak kasi ang kanilang sakahan sa bukid. Ang perang kanyang kinikita mula sa sakahan ay ipinangbibili niya ng bigas at iba pang mga pangangailangan sa kusina. Nakapagtataka rin dahil kahit nasa bukid kami at bundok
ay palaging karne ang aming ulam. Isang gabi, inutusan ako ni Tita Teresita na mag-iigib ng tubig sa ilog. 8:00 na iyon ng gabi at inaamin kong natatakot akong lumabas dahil may kalayuan din ang ilog sa aming bahay. Ngunit hindi ko magawang tumanggi sa kanyang utos dahil alam kong pagagalitan niya ako kapag hindi ako sumunod. Kahit natatakot akong lumabas, kinuha ko pa rin ang balde at saka lumabas. Mabuti na lamang at maliwanag ang paligid dahil sa malaking buwan. Laking pasasalamat ko dahil hindi madilim ang paligid. Dadaan pa naman ako sa mga masusukal na daan at malalaking puno ng kahoy. Habang naglalakad ako, ay naninindig ang aking mga balahibo. Pakiramdam ko kasi ay parang mayroong nakasunod sa akin. Palingalinga ako sa paligid at minsan ay lumilingon ako sa aking likuran. Pero wala naman akong nakikitang tao. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa nakarating ako sa ilog. Pagkatapos kong lagyan ng tubig ang aking dalang balde, nagulat ako dahil bigla akong nakakita ng isang malaking aso na kulay itim. May dala-dala pa itong kadena. Hindi ko alam kung saan siya nanggaling. Basta bigla ko na lamang siyang nakita na nasa harapan ko na at nakatingin sa akin. Nanindig ang aking mga balahibo dahil sa malaking aso. Natatakot ako na baka sunggaban niya ako. Gusto kong sumigaw ng malakas, bunsod ng labis na takot. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Binitbit ko na ang balde na mayroong lamang tubig at saka naglakad pa uwi. Napansin kong sinusundan ako ng malaking aso, kaya mas lalo akong natakot. Iniisip ko na aatakihin niya ako kaya palagi akong lumilingon para bantayan ang aso. Sa gitna ng aking paglalakad, nakasalubong ko ang isang malaking ahas na naroong gumagapang sa aking dadaanan. Natakot ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Wala na akong ibang alam na pwedeng daanan upang makaiwas sa ahas na yon. Napansin ng aso na natakot ako sa ahas, kaya naman ay sinugod niya ang malaking ahas at pinagkakagat niya yon hanggang sa mamatay ito. Laking pasasalamat ko sa aso dahil pinatay niya ang malaking ahas na kinatatakutan ko. Nang makumpirma kong patay na ang ahas, ay nagpatuloy na ako sa paglalakad. Subalit sunod pa rin ang sunod sa akin ng malaking aso. Hinayaan ko na lamang yon hanggang sa nakarating ako sa bahay. Nang humiga na ako ay hindi pa rin maalis-alis sa aking isipan ang mukha ng asong yon. Natatakot na akong magpuntang muli mag-isa sa ilog dahil makikita ko na naman panigurado ang aso. Nagdaan ng mga maraming araw. Napansin kong palaging nakasunod sa akin ang malaking aso tuwing pupunta ako sa dilim. Palagi kasi akong inuutusan ni Tita Teresita na mag-igib ng tubig kahit gabi na. Naiiyak na lamang ako minsan dahil kahit sobrang dilim ay pinapaigib niya pa rin ako na para bang wala siyang pakialam sa akin kung sakaling mapahamak ako sa daan. Isang gabi, habang mahimbing akong natutulog, ay bigla akong nagising dahil nakarinig ako ng iyak ng isang sanggol. Parang nagmumula sa labas ng bahay ang iyak na yon. Dahil sa kagustuhan kong alamin kung anong meron sa labas, ay dahan-dahan akong sumilip sa butas. Hindi kasi ako mapakali. Maliwanag ang buwan kaya naman ay kitang-kita ko ang mga bagay sa paligid. Iyak ng iyak pa rin ang sanggol. Hinanap ko ang pinanggagalingan ng iyak na yon. Laking gulat ko nang matanaw ko ang isang sanggol na hawak-hawak ng isang lalaki. Maigi kong tiningnan ang mukha ng lalaki. Matutulis ang kanyang mga kuko at mayroon siyang mga pangil. Nagbabaga rin ang kanyang mga mata. Takot na takot ako habang nakasilip ako sa butas.
Kaagad na pumasok sa isip ko na baka iyon ang tinatawag nilang aswang. Nakita ko kung paano ginangat-ngat ng aswang ang liig ng sanggol hanggang sa naputo lang hininga nito. Sarap na sarap siya sa dugo at pati ang lamang loob ng sanggol ay walang awa niyang kinain. Parang masusuka ako habang nakasilip ako sa butas. Tulog na ang lahat ng mga tao at ako na lamang ang gising. Ngunit kumunot ang aking noo dahil pamilyar sa akin ang damit ng aswang. Parang damit yan ni Itay ah. Bulong ko habang nakasilip pa rin ako sa butas. Tiningnan ko ang kwarto ni Itay at ng kanyang asawa upang tingnan kung nandoon siya. Ngunit natulala ako nang makita kong si Tita Teresita at ang kanilang anak lamang ang nasa loob ng kwarto. Doon na ako nagsimulang magtaka. Bumalik ako sa aking kwarto at muling sumilip sa butas ng dingding. Sobrang naawa ako sa sinapit ng walang kalaban-laban na sanggol. Nanginginig na ang aking mga tuhod at hindi ko alam kung anong gagawin ko. Maya-maya pa, biglang tumayo ang aswang at binitbit ang sanggol. Sinundan ko ng tingin ang kanyang mga yapak at nakita kong pumasok siya sa aming kusina. Dahan-dahan akong lumipat ng pwesto at sinilip siya sa kusina. Nakita kong inilagay niya ang sanggol sa isang malaking palanggana. Hindi ko na napigilan ng labis na kuryosidad. Kaya naman ay tumungo ako sa kusina at hinarap ang aking ama. "Aswang ka, Itay?" Tanong ko sa kanya habang nakatitig siya sa palanggana. Ikinagulat niya ang aking biglang pagsulpot. Nelia, anong ginagawa mo rito?" Tanong niya sa akin. Nauutal siya sa pagsasalita habang nagbabaga ang kanyang mga mata. May mga dugo pa ang kanyang bibig, muka at pati ang kanyang mga kamay. Wala na siyang kawala. Hindi na siya makakapagsinungaling pa dahil harap-harapan ko nang nakikita ang ebidensya. "Itay, bakit hindi mo naman sinabi sa akin na isa kang aswang?" Tanong ko sa kanya. Ngunit sa halip na sagutin niya ako, ay tinitigan niya lamang ako. Masakit ang mga tinging ibinabato niya sa akin. Bigla akong nakaramdam ng takot kaya dali-dali akong tumakbo patungo sa aking kwarto at tumalon sa bintana. Nanginginig ang aking buong katawan habang tumatakbo ako patungo sa bahay nila lolo at lola. Wala akong suot na tsinelas nung mga oras na yon. Takot na takot ako dahil baka nagalit si Itay sa akin at ako naman ang isunod niya. Kinatok ko ng kinatok ang pinto nila lola hanggang sa nagising sila. Pinagbuksan nila ako at nagulat sila sa aking pagdating, lalo na't habol-habol ko ang aking hininga. "O Nelia, anong nangyayari sa'yo?" Nagtatakang tanong ni Lola Luisa. Sa halip na sumagot ay niyakap ko na lamang siya ng mahigpit. Umiiyak na rin ako at kinakabahan. Hindi ko alam pero takot na takot ako dahil baka nasundan ako ni Itay. Hinayaan muna ako ni Lola na kumalma. Hindi niya muna ako pinilit na tanungin kung bakit ako umiiyak. Makalipas ang ilang minuto ay huminto na rin ako sa pag-iyak. Doon na ako nagkaroon ng lakas na sabihin kina lolo at lola kung ano ang nangyari sa akin. "Ganito kasi lola, nakita kong kinain ni Itay ang isang sanggol. Aswang po ang aking Itay lola, aswang po siya." Wika ako habang kinakabahan. Kumunot ang kanilang noo nang marinig nila ang aking mga tinuran. Tila ba ayaw nilang maniwala sa mga sinasabi ko. "Nelia, ano ka ba? Hindi aswang ang iyong Itay. Matagal na kaming nagsasama sa bundok na ito, pero wala namang kaming nakita na kumakain siya ng tao.
Baka naman namamalikmata ka lang, Apo. Nako, hindi aswang ang iyong ama. Sabi naman ni Lolo. Aswang po siya. Nakita kong kinain niya ang isang sanggol. Hindi ko matatanggap na aswang ang aking ama, Lolo. Pilit kong ipinagdidiinan sa kanila na aswang nga si Itay. Ngunit ayaw talaga nilang maniwala. Pero hindi ako nagkakamali. Kitang-kita ng mga mata ko na si Itay ngayon. Si Itay ang nakita kong kumakain ng lamang loob ng sanggol. Mula nung gabing yon, hindi na ako umuwi sa amin. Hindi na rin ako lumalabas sa bahay nila Lola. Doon na ako tumira sa kanila. Pilit akong kinakausap ng aking Itay. Ngunit ayaw kong harapin siya. Hindi ko matanggap na aswang siya. Kahit pa kumbinsihin niya akong maniwala na hindi siya aswang, hindi ko pa rin makakalimutan ang nakita ko sa labas ng aming bahay. Umabot na rin ako sa puntong pinagsisisihan ko kung bakit nagbakasyon pa ako sa Capiz. Gustong gusto ko nang umuwi sa Leyte. Ngunit hindi nila ako pinapayagang tumawag kay Mama. Hindi nila ako pinapahiram ng cellphone. Iniisip ko na baka natatakot silang malaman ni Mama na aswang si Itay. Kaya ayaw na ayaw nila akong pahiramin ng cellphone. Naisip ko rin na baka si Itay yaong malaking aso na palaging nakasunod sa akin sa tuwing pumupunta akong mag-isa sa ilog. Mahal ko naman si Itay, pero hindi ko matanggap na isa siyang aswang. Isang umaga, habang nagsisibak si Itay ng kahoy ay biglang may dumating na mga malalaking lalaki galing sa bayan. Sa pagkakaalala ko ay mga 5 sila. Matitipuno ang kanilang mga katawan at may dala silang mga itak. Kahit kararating pa lang nila sa amin ay galit na sila. Kaagad nilang hinanap si Itay. Nagtaka naman kami kung bakit galit na galit sila. Aling Luisa, nasaan ang aswang mong anak? Palabasin mo yan at kakatayin ko siya sa harapan mo. Galit na sigaw ng isang lalaki kay Lola. Hinahanap nila si Itay, ngunit hindi nila alam na nasa likod ng bahay si Itay at nagsisibak ng kahoy. Ayon sa kanila, nakita daw nila si Itay isang gabi na tinangay ang isang bata sa bayan. Kaya naman ay galit na galit sila kay Itay. Nang marinig ni Itay ang malakas na sigaw na parang may naghahanap sa kanya, kaagad siyang kumaripos ng takbo palayo sa bahay. Ayun siya! Sundan natin siya! Hinabol ng mga lalaki si Itay habang daladala ang kanilang mga itak. Naawa ako sa aking ama at nagsusumigaw na rin sina Lolo at Lola. Batid naming galit na galit ang mga tao kay Itay dahil siya rawang nambibiktima ng mga bata sa bayan. Dahil sa labis na pag-aalala ay sumunod kami sa mga lalaki. Nagdala rin si Lolo ng itak upang ipagtanggol ang kanyang anak kung sakaling papatayin ng mga taong yon. Takbo lamang kami ng takbo habang hinahabol nila si Itay. Umabot na sila sa kung saan-saan at habol-habol ko na rin ang aking hininga habang tumatakbo. Takot na takot ako dahil baka maabutan nila si Itay. Habang tumatakbo ako ay doon ko napagtanto na sobrang mahal ko pala ang aking ama at hindi ko kayang mawala siya. Sa patuloy na paghabol nila kay Itay ay biglang inatake si Itay ng hika hanggang sa naabutan siya ng mga naghahabol sa kanya. Pinagtataga nila ang aking ama. Nagsusumigaw naman kami nila Lolo at Lola, pati na rin ang asawa ni Itay habang nakikita naming pinagtatataga nila ang aking ama. Parang pinagsasaksak ng kutsilyo ang aking dibdib habang naririnig ko ang pagmamakaawa ni Itay. Pati kami ni Lola ay nagmamakaawa rin sa mga tao na wag nilang papatayin ang aking ama. Ngunit tila wala silang naririnig. Pinagsisipapan nila si Itay habang duguan na ang katawan nito. Maawa kayo sa anak ko!
Mga demonyo kayo! Sigaw ni Lolo. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili dahil naaawa na siya kay Itay. Kaya naman ay sinubukan niyang iligtas si Itay. Pinagtataga niya ang mga taong nananakit kay Itay at dahil doon ay tinagari nila si Lolo. Kitang-kita ko ang pagsirit ng dugo mula sa ulo ni Lolo nang tinapyas ito ng mga lalaking hindi naman namin kilala. Wala kaming nagawa kung di ay ang umiyak na lamang at pagmasdang unti-unti nilang pinapatay sina Lolo at Itay. Nang maputol ang hininga nilang dalawa ay tumigil na ang mga taong bayan sa pananakit sa kanila. Yan ang nababagay sa mga kagaya niyong aswang. Sambit ng isang lalaki at saka dinuraan niya pa ang dugoang bangkay ni Itay na nakahandusay sa damuhan. Pagkatapos noon ay nilisan na nila ang lugar na yon. Nagtakbuhan kami nila Lola Luisa at Tita Teresita patungo sa kinaroroonan nila Lolo at ni Itay. Humahagulgol kami habang yakap-yakap ang bangkay ng aming pamilya na wala ng buhay. Gustuhin man naming ipagtanggol sila, ngunit wala kaming nagawa sapagkat babae lamang kami. Batid naming wala kaming laban pagdating sa puwersa ng mga kalalakihan. Tama nga ako. Aswang ang aking ama. Oo't nahirapan akong tanggapin ang katotohanang isa siyang aswang. Pero aking napagtanto sa huli na mas mahirap palang tanggapin na wala na si Itay. Wala na ang pinakamamahal kong ama. Sa huli, inamin din ni Lola Luisa sa akin na totoong aswang si Itay dahil nahawaan siya ng kaibigan nito nung pumunta siya sa piyesta. Kaya raw itinago nila Lolo at Lola ang katotohanang aswang si Itay sapagkat ayaw nilang kamuhian ko ang aking ama. Ayaw nilang kumalat ang balita tungkol sa pagiging aswang ng aking Itay. Alam ko na rin ang sagot kung bakit palaging karne ang ulam nila Itay. Yun ay dahil nang bibiktima siya sa tuwing sasapit ang gabi. Ayon pa kay Lola Luisa, si Itay raw yaong aso na sunod ng sunod sa akin tuwing nag-iigib ako sa ilog kapag gabi na. Kaya niya raw ako sinusundan ay dahil binabantayan niya ako. Sobrang mahal daw ako ng aking ama. Pagkatapos naming ilibing sina Lolo at si Tatay, pinauwi ako ni Lola Luisa sa Leyte dahil iyon ang gusto ko. Patuloy na namuhay si Lola Luisa sa kanilang bukid kasama si Tita Teresita at ang anak nito. Ngunit ngayon, wala na akong balita tungkol sa kanila. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig. Hello po Sir Chris. Ako po ulit ito si Rindix. Sinabi ko po sa unang storya ko na ang susunod na ipapadala ko ay ang karanasan naman ng papa ko. Tawagin niyo na lang siyang Papa Bob. Eto na po, sana mapili po ninyo at magustuhan ng mga listeners po ninyo. Ito po ay isa sa mga karanasan ng papa ko noong kabataan niya. Ang papa ko po ay taga Bohol. Hindi ko na lang po sasabihin ang eksaktong lugar. Bago po naging sundalo ang papa ko, ay aminado daw po siya na talagang pasaway at sobrang tigas daw talaga ng ulo niya. At ito po ang dahilan kung bakit muntik na po silang malapa o makain ng aswang or wakwak kung tawagin sa kanilang baryo. 5 po silang magpipinsan, puro mga lalaki, at sobrang close daw po sila at puro matitigas ang ulo at pasaway. Mahilig daw po sila sa pangangaso at magnakaw ng mga prutas, halaman at kung ano-ano pang pwedeng makain at makuha nila. Isang araw daw po, nagkayayaan ang magpinsan na mangaso sa ibang bukid na medyo may kalayuan sa kanilang baryo.
Kasi daw ang sabi ng isang pinsan niya, naubos na raw ang prutas sa kanilang baryo sa kakakuha nila at parang wala na daw silang makitang hayop na pwede nilang mahuli. Nagpaalam daw po sila sa kanilang mga magulang na mga aso dyan lang malapit sa kanilang baryo. Pero ang hindi alam ng mga magulang nila ay doon sila pupunta sa kabilang bukid na medyo malayo daw talaga sa kanilang baryo. Nagdala daw sila ng mga itak, tirador, pana at kutsilyo. Nagdala rin daw sila ng asin at kalamansi panghalo kung sakaling may mahuli silang hayop. Nung araw na pupunta na sila sa kabilang bukid, nakasalubong daw nila ang isang pinsan nila na babae at nagtanong kung saan daw sila pupunta. At ang sabi naman ng papa ko na dyan lang sa tabi-tabi at mga ngaso. Gusto daw sumama ng pinsan nilang babae na medyo may pagkatomboy. Pero hindi naman pumayag si papa dahil inisip niya na baka magsumbong sa mga magulang nila na nagsinungaling sila. Pero talagang nagpupumilit daw yung pinsan nilang babae na sumama at wala na silang nagawa kaya isinama na lang nila. At sinabi na nila ang totoo na doon daw sila pupunta sa kabilang bukid. Akala daw nila na hindi tutuloy yung pinsan nilang babae. Pero parang natuwa pa ito at ang sabi pa ay, "Excited na ako mo adto." Na ang ibig sabihin sa Tagalog ay excited na ako na pumunta. Nagtawanan daw sila at sinimulan na nila ang paglalakad. Habang naglalakad daw sila, ay nagtalo-talo daw sila kung saan sila dadaan dahil ang daming daanan na papunta doon. Pero hindi nila alam kung alin doon ang eksaktong daanan. Sabi daw po ng isang pinsan niya, total siya daw ang medyo matanda sa kanila. Siya na lang daw ang masusunod kung saan sila dadaan. At yun na nga, sumunod sila kay Kuya Robin. Kasi daw ang sabi ni Kuya Robin, nararamdaman daw niya na doon talaga ang eksaktong daanan na papunta doon sa kabilang bukid. Habang papunta sila doon, marami na daw silang nakuhang halaman at prutas na nakuha nila sa gilid-gilid ng daanan. May isa pa nga daw silang pinsan na nakatirador ng malaking ibon. At ang sabi pa, "Kaniatong sudanon, ito yung ulamin natin." Napansin daw ng pinsan nila na parang hindi yun ang tamang daanan at parang napalayo pa daw sila. At sinabi niya ito kay Kuya Robin, pero ang sabi daw ni Kuya Robin ay, "Huwag kayong mag-alala. Ako ang bahala at relax lang kayo dyan." Pero nagulat na lang daw sila na mga talahibang nakapalibot at puro mga malalaking kahoy ang nakikita nila. Sabi daw ng papa ko na, "Sabi na kuya na hindi talaga ito yung tamang daan eh." Ang sabi naman daw ni Kuya Robin na baligtarin ang mga damit nila at yun naman ang ginawa nilang lahat. At pagkatapos ay naghanap sila kung saan may madadaanan para makapunta na doon sa sinasabi nilang kabilang bukid. Malapit na daw maggabi nung time na yon at nakakita sila ng maliit na kubo at akala daw nila walang tao dahil sobrang tahimik ng lugar. Huni lang ng mga ibon at tunog ng mga insekto ang naririnig nila. Kumatok daw sila sa kubo na yon at wala naman daw nagbubukas. Akma na daw nilang sisirain ang pinto at bigla na lang daw itong nagbukas at tumambad sa kanila ang matandang babae na mahaba ang buhok at kulot pa ito. Nagtanong daw yung matanda kung ano ang sadya nila at bakit daw napunta sila doon sa lugar. Sinabi naman ni Papa na nangangaso po kami at parang naliligaw po yata kami. Pwede po ba kaming makiinom ng tubig at makapagpahinga na din saglit? Ano po palang pangalan mo, Lola? Sumagot naman daw ang matanda ng, "Tawagin niyo na lang akong Lola Manding." Tumango na lang daw sila at akma nang magmamano sila sa matanda.
Pero pumasok na ito bigla at ang sabi, umupo muna kayo dyan sa labas. Umupo naman daw sila sa kahoy na upuan at naghintay na bumalik ang matanda. Nang nakabalik na ito, binigyan daw sila ng tubig na ang baso ay gamit ay kawayan. 2 baso daw po ang binigay na puro malalaki at sabi ng matanda, pagkasyahin daw nila yung tubig dahil hindi pa daw siya nakapag-igib. Habang nagpapahinga sila, hindi na nila namalayan na maggagabi na pala at madilim na sa lugar. Sabi po ng matanda na magpahinga daw muna sila sa loob at bukas na lang daw sila umalis dahil delikado sa lugar na yon at baka daw lalo silang maligaw. Pagpasok daw nila sa kubo, nakaamoy daw sila ng mabaho na parang patay na daga at nakita nila na maraming mga bote sa paligid. Nagtanong daw yung pinsan nilang babae kung anong laman ng mga yon at ang sagot naman daw ng matanda, "Mga gamot ko yan, Ineng. Alam mo na, tumatanda na tayo eh." Binaliwala lang daw nila yon. Pero bago pa sila pumasok sa kubo, hindi pala uminom si Papa sa tubig na binigay ng matanda dahil nakaamoy siya ng malansa dun sa basong ginamit nila. Sabi daw ni Kuya Robin sa matanda, "Lola, pwede po ba namin dito na lang lutuin ang nahuli naming ibon?" Nagtanong daw ang matanda ng, "Nakahuli kayo ng ibon? Pwede ko bang makita?" Kinuha naman daw ni Papa sa labas ng pinto at pinakita doon sa matanda. Bigla na lang daw lumaki ang mata ng matanda at parang galit pa ito at napatanong ng, "Bakit ninyo siya pinatay? Wala naman siyang ginawa sa inyo na masama." Sumagot naman ng Papa ko na parang masarap daw kasi yung ibon at sakto sa kanila kasi nga daw ay may kalakihan ito. Kinuha daw ito ng matanda at hindi na nagsalita. At maya-maya ay sabi naman ni Kuya Robin, "Lola, pwede din po ba na kayo na ang magluto sa ibon na yan? Kung okay lang po. Kasi pagod din kami sa pangangaso eh." Nagkatinginan pa daw silang lahat na parang nagbibiro sa matanda at napapangisi pa sila. Habang nagpapahinga sila, sumilip daw sa labas si Kuya Robin at ang sabi, "Grabe, sobrang bilog ang buwan at parang malayo na tayo sa baryo natin. Siguro kung tumuloy pa tayo sa pag-uwi ay siguradong mawawala tayo at hindi na makakabalik sa baryo natin." Sobrang tahimik daw sa paligid at inaantok na silang lahat. Sabi naman ng isang pinsan nila, "Asan na ba si Lola? Akala ko ba siyang magluluto sa ibon?" Tinawag daw ng pinsan nila si Lola at sumagot naman daw ito na malapit na. Sumilip daw si Papa doon sa kusina at nakita ni Papa na nakahubad ang matandang babae at nagpapahid ng lana sa katawan nito. Tumindig daw ang balahibo ng Papa ko at sobrang natakot daw siya at hindi na niya alam kung ano ang gagawin. Nakatulala lang daw siya doon sa gilid at maya-maya ay may kumalabit sa kanya. Yun pala ang pinsan niya. Tinanong siya kung anong tinitignan niya doon sa kusina at bakit nakatulala siya. Sabi ng Papa ko, "Tignan mo si Lola. Isa siyang aswang. Huwag ka maingay at aalis na tayo dito ngayon din." Dahan-dahan daw silang naglakad papunta sa mga pinsan nila at sinabihan nila kung ano si Lola at walang pag-aatubiling umalis sila kaagad doon sa kubo. Kahit medyo may kadiliman ng lugar ay mabuti na lamang bilog ang buwan. Mga ilang minuto lang ay lumakas daw ang hangin sa paligid at may narinig silang pumapagaspas. Sa sobrang takot daw nilang lahat ay wala na silang imik.
Takbo lang daw sila ng takbo at sabi daw ng pinsan nilang babae na, "Mama! Papa! Mama! Papa!" Hindi na nila alintana ang mga kahoy na dumadampis sa kanilang mga katawan. Nagkasugat-sugat na sila pero takbo pa rin daw sila ng takbo. Sinabihan daw sila ni Kuya Robin na walang hihiwalay para sama-sama silang lahat na makauwi. Maya-maya ang sabi pa ulit ni Kuya Robin, "Magtago muna tayo dyan sa malaking kahoy at putulin niyo agad ang dahon ng saging para yan ang pangtabo natin sa katawan nang sa ganun ay hindi tayo makita ng aswang." Saka malas-malasan ay bigla na lang daw bumuhos ang malakas na ulan at nilalamig na sila. Sabi pa ni Kuya Robin, "Ipahid niyo ang putik sa mga katawan niyo para hindi tayo makita o maamoy ng aswang." Pagkatapos ay naghintay lang daw sila ng mga ilang sandali. Habang hinihintay ang paghupa ng ulan, maya-maya ay may narinig silang parang boses ng baboy o kung anong hayop na naglalakad sa paligid na parang may hinahanap o sa tamang sabihin na parang gutom. Sobrang takot na daw talaga sila at akala nila yun na ang katapusan ng buhay nila. Maya-maya, tumahimik ang paligid at huminto na ang ulan. Naririnig pa rin nila ang tinig ng hayop na paikot-ikot lang sa paligid nila. Umiiyak na daw ang pinsan nilang babae pero pinigilan lang na humahagulgol para hindi marinig ng kung anong hayop na paikot-ikot sa paligid. Sa sobrang pagod, sa kakatago, hindi nila namalaya na nakaidlip na pala sila. Pero si Papa, si Kuya Robin at isa pang pinsan nila ay gising para magbantay sa paligid. Maya-maya pa ay wala na ang boses ng hayop dahil mag-uumaga na. Hinintay talaga nila na sumikat ang araw at dun pa lamang sila aalis pa uwi. Pagsikat ng araw, agad-agad na ginising nila ang mga pinsan at para makauwi na. Lakad takbo daw ang ginawa nila. May nakasalubong daw silang tao na sa tingin nila ay mag-ama ito. Isang matandang lalaki at isang bata na medyo kaedad nila Papa. Tinanong daw sila kung bakit gano'n ang itsura nila at bakit basang-basa sila at parang takot ang mga muka. Wala na daw silang ibang sinabi kundi, "Asa man ang daan padong sa baryo?" Saan ang daan papunta sa baryo na ito? Sinagot daw sila ng matanda na ito ang daanan, diretso lang. Pero huminto ang matandang lalaki at biglang nagsabi ng, "Ihahatid ko na lang kayo para hindi kayo maligaw. Pero hanggang dyan lang ako sa may tabing ilog dahil kailangan ko pang magsaing ng agahan namin ng anak ko." Malaki daw talaga ang pasasalamat nila sa matanda na yon at sabi ni Papa na kung mapunta siya sa baryo nila, hindi daw sila magdadalawang isip na i-welcome sila doon at bigyan pa ng pagkain kung sakaling nangangailangan ng mga ito. Hinatid na daw sila at umalis na ang mag-ama. Pag-uwi nila, sobrang nag-aalala na pala ang mga magulang nila dahil hindi sila nakauwi buong gabi. Nag-report pala ang mga magulang nila sa kapitan at hinanap sila ng mga tao kasama ang mga barangay tanod. Kinuwento nila ang buong pangyayari at hindi napigilan na umiyak ang mga magulang nila. Simula noon, huminto na sila sa pangangaso at pagnanakaw ng mga prutas. Sabi nila, hindi na talaga sila pupunta doon sa kabilang bukid. Hanggang dito na lang po at may kasunod pa po akong storya na ipapadala. Salamat po and more power po sa channel nyo. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya.
God bless po at ingat po lagi.